Magandang gabi mga Bisaya at sa lahat ng hindi Bisaya dyan. So, like I said, was that last week? I will make a video regarding dito. So, may na-receive ako na message sa Messenger. Sinummarize ko na lang yung mga tanong niya kasi Bisaya kasi yung Bisaya yung tanong. So, ang project niya, first time niya daw to na job. Tapos ito pa yung dito pa siya na-assign. Tapos, ano daw to? Iwan ko lang kung ito ba yung actual na project or sample ba lang niya to. Or kasi tinanong ko. Tapos sabi niya kasi na hindi niya pwede ma-send yung kasi siyempre intellectual property yan. So, kasi pinadescribe ko lang yung pinadescribe ko yung project niya. So, like I said, hindi ko sigurado kung ito ba yung pero more or less, ganito yung kasi foundation daw siya ng silo. So, nag-message siya sa akin, nagtanong siya kung saan ang volume daw ng concrete, mga 600 cubic meters daw. Tapos, magbuho sila. Nagtanong siya kung pwede ba, kasi wala silang pumpcrete, buhusan nila tapos by stage, kumbaga kailangan nilang maglagay ng construction joint or putulin yung buhos, hindi kumbaga isang um yung sa laki naman ng foundation na dinescribe niya, medyo pahirapan talaga pag hindi mo putulin yung buhos. Tapos pa, sobrang kapal. So baka magka-problema sa curing. So sabi niya, walang pumpcrete. Kumbaga, ang ano ko na lang dito, hindi naman siguro to yung bagger mixer yung gagamitin. Meron pa rin transit mixer siguro na wala lang silang pumpcrete. Kumbaga, yung direkta siguro buhos dyan yung galing sa truck. Hindi ko ma-imagine kung yung bagger mixer yung gagamitin dyan. So sabi niya, saan pwede terminate yung buhos kasi walang specs ang EOR. Ang ang ibig sabihin ng EOR is yung Engineer of Record. So kung sino yung pumirma. Kung sino yung pumirma ng project or ng plano, yun yung Engineer of Record. So tapos tinanong ko, ano ba yan na slab on grade ba yan or um, footing or ano ba? Sabi niya, ano daw, parang ang mat foundation pero or raft. Pero pag ganito kasi ang tawag lang dito sa amin is slab on grade. Tapos sabi niya hindi daw to building yung load. Um, Silo daw. Tapos yung what other forces to consider other than dead load at live load. So sabi ko sa kanya na ako personally di ako naglalagay ng mga specs kung saan pwede magputol ng buhos. Bihira kang makakita niyan na sa mga framing plan kasi ang purpose niyan is ini-encourage talaga na or ang preferred talaga is monolithic. Yung isang lang, isang buhos lang, walang putol. Pero may mga kondisyon naman talaga na di mo maiwasan na kailangan mong putulin yung buhos. So sabi ko, ang mas maganda diyan kasi di ko naman alam yung um, mga assumption, yung analysis niyan. Sabi ko, itanong mo sa engineer of record. Tapos magtanong ka, mag-submit ka ng RFI. Yung RFI, yun yung request for information. So sabi ko mag-send ka ng RFI, yun yung request for information. Now in return,
usually 'pag or hindi usually, um, all the time 'pag may RFI na matatanggap yung engineer of record, mag-submit yan ng ano or mag-reply yan, mag-submit siya in return kung yung tawag naman dun is site instruction. So, site instruction. So, it could be just your, um, just description or pwede samahan niya ng sketch or details. So, ito yung kalimitan na ano, nangyayari sa site. So, yung contractor mag-submit ng RFI for clarification or guidance. Then yung engineer naman mag-reply and then mag-issue ng site instruction. So ito mga legal documents talaga 'to. So kaya nga advice ko sa kanya na, 'wag lang yung, ah, verbal na tanong. Halimbawa tatawag ka, "Engineer ano," wala hindi puwede. 'Pag mga ganyan, mga kailangan documented 'yan, for record, purposes. Tapos kung ano na rin ang magiging ano diyan, kailangan kasi ang may alam diyan yung engineer of record lang talaga, kung sino yung nag-design, sino yung pumirma. So, pero sabi ko sa kanya kasi meron naman akong experience ng mga ganito. Ang ano lang namin is ang kalimitan na ang last na na-design ko na ganito is ano siya, yung sa kasi yung pinaka-ano dito na industry dito sa lugar is, yung sa oil and gas. So, mga ganito na yung sa imbakan ng mga yung mga tangke na malalaki. So, sabi ko usually, pinuputol 'yan sa in between ng mga halimbawa ito yung mahaba daw, mahaba. Hindi ko lang natanong kung ilang ilang silo ang nandun. Tapos 'yan yung plan view. Tapos kung tingnan mo sa cross section, ganyan 'yan. Ito yung mga imbakan ng imbakan ng, puwede water tank. Halimbawa kung gawin mong water tank 'yan, pero dito usually 'yan sa mga oil and gas, yung imbakan ng mga yung na-extract ng mga krudo or ano, yung sa mga, um, refinery. So sabi ko sa kanya na usually naman ang ano diyan is kasi like I said yung na-discussion ko na 'to sa beam, pareha lang naman 'to. Ang mangyari dito is parang ano siya, beam on elastic foundation. So sabi ko sa kanya, usually ang ano diyan is nandito sa in between sa in between sa anong tawag diyan, in between sa silo. Pero di ko naman alam kung, yung spacing or yung laki ng silo, wala naman akong information. Pero sa kaya nga sabi ko sa inyo magtanong ka sa engineer kasi siya yung nakakaalam kung saan yung mga minimum stresses. Kasi ang kino-consider niyan is ang stress. Now, id ba instead na sagutin ko lang yung yung tanong niya, i-discuss na lang rin natin kung paano i-analyze yung ganito na structure. Kasi hindi rin 'to common. Kahit ako mga, um, konti lang, hindi pa siguro lagpas ng mga 5 siguro, lagpas ng 5, hindi ko maalala, matagal na. Pero yung last na ganito, last year yata or 2 years ago. So ang sabi ko sa kanya, tanong mo sa engineer kasi siya yung nakaalam. Lalo na kung halimbawa dinesign 'to, yung slab dinesign using a software, mas lalong madali kasi makikita mag-section cut ka lang dun, makikita mo na yung mga stress bending, axial. Tapos, i-discuss na rin natin kung paano i-analyze 'to. Pero kung ano lang, kung sa construction joint halimbawa ma-identify, ang importante lang naman diyan is i-check mo yung shear, or hindi hindi 'to sa trabaho niya pero ang ano lang dito is, kung may future na mga project kayo na ganito, ang i-check niyo lang sa shear connection kasi halimbawa ito na yung ito yung, old
no? Ito yung old concrete, tapos ito yung new. Nandito yung new. Cross section to a section. Tapos nandito yung top bars. Yung top bars naman, continuous naman yan, wala namang problema. Tapos, dito din. Ito yung bottom bars. Now, ang ano, usually, ang ginagawa dyan is, yung length nito, ah, ito, portion. I-divide mo lang yung total thickness, no? Ito yung total salvicity, total H. I-divide mo lang ng tatlo, H over 3. So, ito is H over 3, tapos ito is H over 3, tapos dito is H over 3. So, ang rason yan bakit H over 3 para either direction, um, the same lang yung ano, the same lang yung shear na or yung cross-section ng concrete na mag-resist ng shear at least the same. Kasi halimbawa kung upward ang shear, ang ma-shear out is siyempre dito. Ito yung sa existing tapos nyo is either dito sa taas or dito sa baba yung ma-sheared out na section. So, kaya usually dinidivide yan ng 3 tapos ang purpose lang dito na or hindi ko talaga 'to na ano, kumbaga ito lang din yung nakita ko na cutting sa lahat ng mga construction joint. Ang sa tingin ko bakit naka-slant yan kasi na-discuss ko na rin 'to sa ano, na-discuss ko na rin 'to sa yung, i-link ko na lang yung sa construction joint ng beam na 'pag ganito kasi 'no, i-blow up natin yung ano dito, itong section na 'to, 'no. 'Pag ganyan kasi halimbawa downward yung force mo, pero 'pag naka-slant yan ang mangyayari is ang force naman is always naman normal sa surface. So magiging ganyan yung ano mo, yung force na mag-act acting sa yung dito sa keyway mo, ito yung keyway. Tapos siyempre 'pag diagonal yan, i-resolve mo yan into vertical component, no? If B or if Y or vertical or dito if horizontal. Now, if you notice, ang actual shear mo, no? Ang actual shear mo is na reduce kasi nagiging ano siya, meron na siyang vertical at saka horizontal component. So, horizontal component, siyempre, acting normal sa section, sa cross-section. So, walang problema. Hindi na yan question kung ano kasi bearing na yan sa concrete to concrete. Now, dito naman, ang mag-create lang ng shears dito, no? Ang maka-shear dito, ito lang yung vertical component lang. So, mas maliit siya. Kasi na-resolve na yung ano eh. Na-resolve yung total force mo, yung total downward force mo into horizontal and vertical component. So, mas maliit na lang um, yung vertical components ng force mo na mag-create, mag-shear, mag-cause ng shear doon sa ano mo, mag-cause ng shear doon sa keyway mo. So, yun lang naman yung ano, kailangan mong i-consider. Tapos, siyempre, shear at saka yung bearing mismo ng ano, bearing ng concrete dito. So, pag naka-slant, siyempre, by Pythagoras theorem, no, ito yung, kung straight yan, ito lang yung contact area mo. Pero kung naka-diagonal, siyempre ang hypotenuse mas longer siya. Meaning, pag mas longer siya, mas malaki yung area, siyempre yung contact area mo. So magiging malaki yung bearing contact mo for checking. So ang i-check mo lang sa ganito is ang shear, no? Ang shear at saka bearing, no? I-check mo yan. Pero ang sabi kasi niya, mahigit 1.5 meters to yung thickness.
sobrang kapal talaga. So kung 1.5 meters, um, tapos halimbawa 1.5, i-divide mo yan into 3. So ito 0.5 meters. No, 0.5 meters to, tapos ito 0.5 meters, tapos ito 0.5 meters din. So medyo ano, makapal din. So usually wala namang ano diyan. Hindi naman 'yan. Maliban na lang talaga kung ang problema kasi kung depende kasi din 'yan sa ano, yung, thickness ng ano. So dalawa kasi yung mag-design, kung mag-design ka nito, meron ka kasing gagawing iteration na mag-trial ka. Tapos kasi ang halimbawa, in the case sa yung last na na-design ko, ang ginawa namin is habang nagde-design ako, kasi ang requirements mo naman sa ano, 'pag mag-design ka ng ganito, ang kailangan mo na information from geotechnical engineer. From geotechnical engineer, ang information na kailangan mo is bearing capacity, and then ang number 2 is ang modulus of subgrade reaction. So, modulus of subgrade reaction. Now, ito yung kung software ang gagamitin mo, kung software yung gagamitin mo, ito yung input mo as area spring, no? Area spring yan. So, ang unit nito is megapascal per meter kung SI, or pounds per cubic inch kung imperial. So, ang ano lang namin dito is, um, minsan kung meron namang mga standard na value yan. Parang hindi siya standard, kumbaga, estimated value sa klase ng soil. Tapos may range yan. Usually 'pag walang soil information, ang ginagamit ko dito is minsan 50 PCI or 75 PCI, 'no. So ito lang yung dalawang information na kailangan mo sa geotechnical engineer 'pag mag-design ka ng ganyan. Now, like I said, kung software ang gagamitin mo, ito yung input mo, 'no, modulus of subgrade reaction, ito yung area spring. Tapos pag-analyze mo, pag-run mo sa analysis, siyempre i-mesh mo yung ano, halimbawa every meter yung ano mo, yung 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 mesh mo every 1 meter, 1 meter dito. Now, pag-run mo analysis, makukuha mo yung reaction, every joint may reaction yan. Ito na ngayon yung i-compare mo yung bearing capacity. Now, ang mangyari kasi, the smaller the modulus of subgrade reaction, ang mangyari dyan, mas kailangan mo ng stiff na slab. Makapal siya, tapos maraming bakal. Pag mahina yung soil mo. Now, pag ano naman, pag anong tawag dito, pag matigas naman yung soil mo, maganda yung preparation, pwede mo ano, i-reduce yung thickness, at saka siyempre pag reduce yung thickness, reduce din yung rebar. Now, dalawa ang ano diyan mangyayari. So, ang ginagawa namin, kasi meron naman kasi kami, kahit nung last, yung previous project ko din na ano, ang geotechnical engineer is from other company. So habang nag-design ako, nasa nasa telephone conversation kami. So sasabihin ko na, "Oh, based sa provided na ano mo, soil report, ito yung magiging thickness." Halimbawa, ito yung magiging thickness, tapos yun yung kabilyada. Tapos mag-decide siya na medyo makapal ang, kasi i-ano mo naman yan, kumbaga i-balance mo yung magiging cost ng concrete slab versus kung i-reinforce mo yung soil. Kasi at the end of the day, yung soil, i-ano mo pa rin naman yan, i-condition mo naman, minsan i-excavate yan, tapos ano, lagyan ng engineered fill, no? So, kasi usually naman pag ano, clay, hindi yan ideal, or hindi naman sa hindi ideal, pero
mas pipiliin na ano, granular material yung gagamitin mo na base, yung graba or sand. Kasi mas ano siya, mas maganda siya for bearing. So ang ano diyan is sasabihin ko sa kanya, "Oh, ito ang magiging resulta ng ano, ito yung thickness, tapos ito yung reinforcement na kailangan." Tapos 'pag sobrang kapal 'yan, sasabihin niya na ano, um, i-increase mo yung ano, i-increase mo yung subgrade reaction, ito yung gagamitin mo na subgrade reaction. Tapos i-run ko na naman ulit. Tapos 'pag siya yung magde-decide ng ano, hindi naman siya magde-decide pero yung sa thickness, pero kumbaga may input siya sa ano, um, thickness sa pag-determine ng thickness ng slab. Kasi siyempre 'pag ano, sobrang sobrang halimbawa abot ng 2 meter, 1.5 meters, sobrang kapal naman. So, ang ano diyan is, um, ang gagawin niyan is magsabi siya na, "Oh, i-increase mo yung modulus of subgrade reaction. Ano magiging thickness?" So, mag-run na naman ako ng yun nga mas madali ang software kasi ang gagawin lang naman is select mo lang yung buong area tapos change mo lang yung spring constant, spring support then, ano ma-run mo agad 'di mayroon na ng thickness, ma-determine na tapos ano na, um, hindi ma-determine thickness. Kumbaga i-reduce ko yung thickness sa analysis ko tapos tingnan na lang yung bakal. Hanggang medyo ano na siya, yung kumbaga reasonable na ba, tikal na kasi minsan ang kailangan mo sobrang kapal tapos ang bakal sobrang sobrang dami na minsan nga ang spacing 25 mm, 25 mm yung bar tapos spacing tag 6 inches lang, 'di ba? So, talagang ano 'yan, um, ang ano diyan is 'yun, mag-change usually sa experience ko mo yung ginagawa namin mga hanggang 5 na iteration na minsan aabot kami ng halos isang oras mag-usap sa telepono ng geotechnical engineer para lang ma-optimize yung design ba, na-balance siya na ang ano, lakihan yung ano, ang ano lang naman diyan is habang kasi during geotechnical investigation malalaman nila yung mga properties, yung mag-recommend sila ng value. Ang point ko diyan na bakit palagi siyang nag-ano ng ano, nag-ano ng nag-i-increase ng value hanggang ma-satisfy yung ano, o hindi ma-satisfy, kumbaga parang practical na yung section at saka yung bakal. Kasi meron silang gagawin diyan, i-reinforce din nila yung soil. So magde-design din sila kung paano i-prepare yung pad. May mga recommendation na yan kung ito um excavate this material then replace with halimbawa pitran or granular fill. Tapos yun na yung mga recommendation nila or lagyan ba ng geotextile kasi yung pag may geotextile ka, um, kumbaga soil reinforcement siya, no? Every layer ano, meron yang ano, lagyan nila ng geotextile tapos mag kumbaga ito yung bottom excavation tapos mag-backfill ka ng ano yan, engineered fill na yan, controlled yan na backfill tapos maglagay ng geotextile. Tapos backfill na naman, tapos maglagay ng geotextile, tapos backfill na naman hanggang ilang depende na lang kung gaano kakapal yung kailangan na i-excavate ng ano, i-excavate ng or ang recommended na excavation. Depende na yan kung gaano yan kakapal. Tapos may maximum to na ano, maximum to na lift. So, yun yung gagawin nila para ano lang, medyo lalaki yung bearing capacity at saka lalaki yung ano, yung modulus of subgrade reaction. So yan yung magiging coordination interaction between yung sa designing engineer at saka yung geotechnical engineer kasi para balance yung design. Now, with regards naman sa analysis kasi ang isang tanong niya is other than dead load kuno at saka ano, live load, ano ang iba pang i-consider? Now, siyempre, isama mo diyan yung ano, isama mo yun yung lateral. So, nandyan yung wind load at saka seismic. Now,
Yung wind load wala ka ng ano diyan, wala ng question 'yan, wind load 'yan. Dito kailangan mo mag-decide, 'no? Kailangan mo halimbawa kasi siyempre ang ano din, ang minsan ang mag-govern din ng thickness, 'no? Halimbawa, mag-govern sa thickness ng ano mo, silo mo, ito yung tangke, 'no? Minsan ang mag-ano din, mag-determine ng minimum thickness ng footing is ang lateral, 'no? Kasi siyempre 'pag mayroon na yang lateral load diyan, meron yang magiging overturning, 'no? Overturning. Now, kailangan mabigat yung foundation mo para malaki yung resisting. Tapos meron ka pang ano, at least, depende na lang. Ang recommended is 1.5 yung factor of safety. Pwede din 2, 'no? So, kailangan yung bigat ng ano mo, kung halimbawa ang factor of safety mo is 2, so ang ano, 'no, factor of safety equals to 2, so kailangan na yung ano, yung, resisting moment mo, overturning moment mo, so kung maaari yung resisting moment mo twice sa overturning moment para ano siya magpasa. Pero kung ako ano lang naman, ang ginagamit ko is 1.5. Di talaga ako mag-ano diyan. Kung halimbawa, 1.5, 1.6, so okay lang. Pero hindi pwede na below 1.5 ka, yung factor of safety. Or tawag namin dyan is factor of ignorance. Hindi yan factor of safety, factor of ignorance. So, yun yung ano. So, meron ding lateral yan. So, depende na kung ano ang lateral. It's either ang nag-govern is wind or seismic. Now, dito sa seismic, kailangan mong mag-decide. Kasi, so again, ang wind load, wala nang question yan. Ang wind load. Kasi ang mangyari dyan, kung ang seismic mo, di ba? Meron kasi yung mass source, kung ano yung source sa seismic mo. Now, kung sa silo kasi, siyempre ito yung tangke mo. Di ba may ano dyan? In this case, ano siya? Parang brine yata yung, ano pong sabi, nakalimutan ko yung sabi niya. Basta may laman yung silo na, ano, parang i-process, kailangan i-process. So, ang mangyari kasi kung i-consider mo ang laman dito as live, no, as pure live, hindi naman kino-consider ang live or 25% yata sa seismic sa ECI. Kalimutan ko na. Pero i-check mo lang kung ano yung contribution ng live sa seismic, no? So, kung consider mo siya sa live, hindi siya ma-consider yung buong weight ng ano, ng kung anong laman dito for seismic calculation. Kasi kung matatandaan mo, yung seismic calculation, yung shear force, no? Yung shear force is factor yan sa weight, no? So, halimbawa, K yan, yung constant, depende na kung ano yung formula. KW. So, ang K, yan yung coefficient, yung sa atin is GI C over RW yata yan. Yung sa UBC 97. Um, factor yan. So, factor yan sa ano, sa weight. So, the heavier the structure is, the bigger the seismic load. Kasi percentage yan, no? Um, so, yun na yun. So, kung i-consider mo siya as live, siyempre, maliit lang yung magiging contribution dito. Now, pag-check mo sa lateral analysis, huwag mo rin i-consider yung ano. Kasi dalawa kasi yung magiging scenario dyan. Pag wind load kasi, kung wind load ang i-consider mo, ano ba ang critical? May laman or wala? Di ba? So, kung wind load ang i-consider mo, ang critical dyan is empty ito. Kasi hindi naman yun overturn, ma-flip over ng yung tangke, 'di ba? Hindi naman yan ma-flip over yung tangke ng hangin kung may laman yan, siyempre yung bigat kaya niyan, 'di ba? Pero kung i-consider mo siya as dead load yung ano, para sa seismic, kung i-consider mo siya dito, now, when you analyze for lateral stability na overturning,
i-consider mo din yung counterweight ng laman diyan sa loob para sa seismic. Marami kasi 'tong ano, marami kasi 'tong kumbaga kailangan mo mag-decide dito. So, ang ginagawa ko diyan is, ako personally, kino-consider ko yung laman as dead. Kino-consider ko yung laman as dead. Tapos siyempre malaki yung seismic ko, 'no? Now, 'pag once malaki ang seismic mo, i-consider mo din yung weight ng ano. So, 'pag overturning, bihira lang mag-ano 'yan, bihira lang, lalo na kung sobrang laki ng ano, sobrang laki ng load. Bihira 'yan mag-fail due to overturning. Then at the same time, yung ano, yung sa sliding, kasi dalawa yung i-ano mo diyan, yung sliding at saka yung overturning, no? Overturning, OT, tapos sliding. Yung sa sliding naman, gano'n din. So, kung i-consider mo ang laman nito as dead, tapos additional siya as weight, now when you check for um, resistance dito kasi ang dalawa naman yung ano magiging resistance niya. Yung passive resistance dito, no, sa soil. Although ako personally, wala, neglect ko yan. Hindi ko yan sinasama kasi di mo naman makontrol kung gaano yan compact yung paglagay ng ano sa backfill. Nagiging disturbed na kasi yan. Kasi siyempre may excavate ka. Pero pwede mo naman i-design siya na ano, i-design na halimbawa sabihin mo sa geotechnical engineer na, engineer, gamitin ko yung passive resistance dito. So mag-recommend siya ng paano i-compact yan para mabalik siya at least mabalik siya sa ano siya, sa original state niya. Pero ako di ko kino-consider yan. Yung sa akin lang is ano lang, yung frictional resistance, which is mu times N, no? Di ba? So mu, ito constant naman 'to, di naman 'yan magbabago. So the bigger the weight sa imong structure din, the bigger din yung frictional resistance mo. So ang mangyari diyan is kailangan mo talaga mag-decide, tapos depende na lang kung ang gagawin mo is yung envelope, kumbaga ana an ana maggawa ka ng isang analysis na ang laman ng tangke is designed as live, then magiging iba yung analysis mo kasi kung live yan, hindi mo yan ano, kasi nga yung sa overturning pa rin, dalawa pa rin yung kino-consider mo Halimbawa, ang worst case sa overturning is sa tangke mismo is ano, kasi siyempre ang load path mo diyan is galing sa tangke, 'di ba? Galing sa tangke. Tapos ito yung slab mo o yung mat foundation mo. I-design mo pa rin naman yung magiging force dito, yung connection dito. Kailangan mo ba ng anchor or hindi, 'di ba? Kasi bago yan yung load bago transfer doon sa ano. Kasi kung wala kang ano diyan, wala kang anchor diyan, kumbaga nakapatong lang yung ano dito, nakapatong lang yung tangke, hindi mo na kailangan mag-analyze dito for overturning at saka shear kasi hindi naman na-transfer yung load. Ang mangyari lang kung malakas yung hangin o malakas yung lindol, mag-slide lang yan, 'di ba? Mag-slide. Pero kung i-anchor mo yan or maglagay ka ng ano, kumbaga barrier, ibang usapan yan. Halimbawa, kung barrier lang, no, lagyan mo ng barrier dito. So, ang analysis mo dyan is sliding lang, wala nang overturning kasi hindi naman yan mahatak yung slab mo for overturning kasi barrier lang naman. So, ang worst case dyan is ito empty, no? Kung empty yan tapos nandun yung wind load mo. So, yan yung ano mo. Depende na rin kung coastal area ka, depende na kung malaki yun. 'Di ba sa atin parang ang maximum is 310 kilometers per hour yung wind speed na yung 3 second gust na wind speed. I-ano mo, reference velocity mo. So, medyo malaki din yan. So, yun yung mga kailangan i-consider na ano, na mga senaryo na kung wind load, ang worst case sa wind load is empty ito, no, empty sa wind load. Pero ang worst case condition sa seismic, meron tong laman.
Kasi kung may laman yan, siyempre yun nga, lalaki yung size base shear mo kasi percentage yan sa weight yung ah, design base shear mo. So, ang worst case naman sa seismic is may laman ito. So, mas maganda pag pwede din so, kung seismic, like I said, kung i-consider mo ang laman as dead, then i-consider mo din siya sa mga overturning at saka sliding. Kung i-consider mo sa slide, maliit lang naman ang contribution ng life, parang 25% lang yata yung life sa seismic calculation, sa base shear. O di, hindi mo rin gamitin yung buong weight niya for overturning or sliding resistance. Diba? So, ganun lang. So, mag-decide ka. Kung hindi ka sigurado, halimbawa, first time mo, pwede mo, ganyan naman ako kung mag-design ako, tapos first time ko yan, or second time na analysis, ang gagawin ko is, i-assume ko lahat ng possible na condition, possible scenario, tapos tingnan ko kung saan yung magiging governing ano diyan. Kumbaga, minsan kasi habang tumatagal, alam mo na yung ano magiging anong magiging ah, governing load diyan. So alam mo na kung ano yung i-apply mo na load. Kumbaga ma-shorten yung analysis time mo kasi alam mo na kasi kung experienced ka na, alam mo na kung ano yung magiging kung ano yung mag-govern. Parang ganun ba? So, so ganun lang yun. Now, when it comes to kung sa hindi yung ano kasi ang pag-analyze kasi sa Islab dito kung software ang gagamitin mo, gagawa ka ng maraming iteration diyan, loop combination. Hindi ka pwede halimbawa ang isipin mo is ang ito. Kasi kung continuous to eh. Yun yung mahirap pag continuous ang analysis mo, ang Islab mo. Kasi maghanap ka. Hindi naman kung mag-design ka kasi hindi pwede na i-analyze mo siya isang basis lang na loaded lahat 'to. Halimbawa, ito yung tank 1, 2, 3, 4. So, ang gagawin mo diyan, ilan bang magiging combination dito? Halimbawa, ito yung slab mo, 'no, yung slab. Halimbawa, ang gagawin mo is ito loaded lahat. Iyan yung first na analysis, yung combination mo. Loaded lahat 'yan, 'no? So, sa load combination mo, halimbawa, for the sake of discussion, maging live 'yan, 'no? Live yung load mo diyan. So, meron kang L1, meron kang L2, meron kang L3, meron kang L4. So, ang first combination mo is meron ka assign well, hindi natin isama yung for the sake para yung live load lang, pero yung dead load constant naman yung dead load. So, at saka win load. So, for the sake of kung ano lang, ang live load lang muna natin yung i-analyze natin na ano yung magiging combination. So, mayroon kang L1 plus L2 plus L3 plus L4. Now, next naman na combination is pwede na ito ang loaded lang, tapos ito empty, no? Empty 'yan, empty. Kasi ang ginagawa mo ang purpose dito is malaman natin ang maximum, yung maximum stresses sa yung envelope niya sa foundation na. Kasi halimbawa kung ito lang ang loading, downward 'to, 'di ba? So kung magiging downward 'to, ang ano diyan, gawan natin ng section. So ito yung L1. Tapos halimbawa empty 'yan, dead load lang yung nasa tank 3, ito yung heavily loaded nandito. So ang mangyayari ang ano diyan is posible na ang elastic cord mo magganyan, 'no? Tapos angat 'yan, exaggerated naman 'yan, pero kumbaga dahil sa unbalance yung load niya, nandito lang yung loading, posible na mag-ano 'yan, may net uplift 'yan diyan. So, another scenario 'yan. Eh, so dead load plus live load 1 lang. So, dalawang scenario is what if ito lang at saka ito yung loaded. And then another scenario is what if ito lang 1, 2, 3 ang loaded. No? Another scenario is 1, 3 yung loaded or 1, 3, 4 or 1, 2, 4. So, yun yung mga load combination na gagawin mo. So, kung maggamit ka ng software, wag mong gamitin yung auto-generated na mga load combination. Kailangan
mag-ano ka talaga, mag-manual ka na load combination na i-ano mo. Yung possible scenario lang ba? So, ang unahin mo 1, 2, 3, 4 yung load. Sunod 1, 2 lang. Sunod 1, 2, 3. Sunod 1, 2, 1, 2, 4. Sunod 1, 3, 4. So, yung mga ano, yung mga possible combination na mangyari. Kasi hindi naman yan ano, maliban na lang kung alam mo mismo ang magiging sequence niyan. Halimbawa na may kasi kung silo siya, kung ang problema kasi kung separate yung ano niya, yung bang pipe na yung inlet sa pipe. Pero kung ang silo ang design niya is mapuno muna 'to bago tapos ito na yung pinakahuli, klaro na yung combination mo na 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, tapos 1, 2, tapos 1, 2, 3, tapos 1, 2, 3, 4, 'di ba? Hindi na kailangan na mag-alternate ka na 1, 3. Kasi ang inlet naman is ang design sa silo is ito yung unang mapuno tapos ito na naman pagkapuno nito may spillway siya or may outlet tapos mag-fill diyan sa ano. So kailangan alam mo 'yan. Pero kung hindi mo alam ang magiging sequence sa pag paglagay ng ano diyan, ng halimbawa, ah, krudo or gasolina, kung hindi mo alam ang magiging sequence niyan, 'di madagdagan yung mga ano mo, possible, combination. So, yun ang ano, yun ang mga kailangan mo na bantayan, 'no? So, ang ano diyan, ano pa ba ang hindi na-discuss? Yung sa kabilyada, depende na yan sa design. Tapos, kung nakita mo sa ano niya, nakita mo din sa ano, 'di ba? Siyempre ang haba kaya niyan, ilang almost 50 meters yata yung sinabi niya. So, tingnan mo yung ano, rebar nakalap. So, kung titingnan mo, ito yung maganda na alternate yung location ng lap kasi para ano, para hindi yung shear plane niya hindi lang nag-align into isa ano sa isang or ang ano ba yung lap kasi ano, ang importante lang naman diyan is masunod mo yung ano, yung minimum 40 times bar diameter yung lap. Yung sa compression, mas shorter kasi yung sa compression kasi sa tension na lap. Pero kung ganito na hindi mo naman alam yung ano, saan yung compression, saan yung tension kasi siyempre elastic yan, elastic foundation. Pwedeng magbaliktad yung um, elastic cord mo. So, para sigurado, sundin mo na lang yung worst case which is yung sa tension na lap which is anong tawag dito? 40 times diameter. Tapos yung sa bakal, um, ang isipin mo rin na meron tayong ano, yung minimum na area of steel. Ano, minimum ES which is point 002 DH. 0.002 ba? 0.02. 0.002. So, ito yung ano mo, ito yung minimum. So, most of the time, yung rebars na, halimbawa, ito yung ano mo, ito yung plan. No? In this direction, ang mag-govern yung sa analysis mo. Mag-govern talaga yan, yung sa analysis dito. Pero no, in this direction, sometimes ang mag-govern is ang minimum area na lang. Kasi wala namang masyadong, lalo na pag top chord, top bars. Pero yung bottom bars, meron pa rin yung ano, sometimes ang mag-govern is ang sa analysis, minsan yung ano, yung sa minimum area na lang. Tapos, meron yang sa provision sa ACI na ang ang ano mo, kung kung sobrang laki na, kung hindi naman talaga kailangan, halimbawa, hindi mo kailangan ng top bars pero kailangan mo pa rin sa ano, um, yung minimum area. Pero may provision yan na, hindi ko lang matandaan kung anong clause. Pero may provision yan na
puwede ang minimum area of steel mo is 4/3 sa demand, 'no, 4/3 sa is required. Meron 'yan, hanapin niyo lang, meron 'yan. So, puwede mo ma-reduce yung minimum ano, basta yun na nga, ma-justify mo lang na di talaga kailangan ng maraming rebars. Kung tingnan mo yung kabilyada, um, hindi rin ako maka-comment kasi di ko naman alam yung ano, di ko nakita yung design. Pero kung titingnan mo, medyo almost the same siya sa spacing. Di ko rin masabi 100% na kumbaga over-reinforced yung along sa short direction niya kasi di ko naman nakita yung ano. Pero ito yung kailangan lang na ano, minsan mag-govern diyan is ano lang, ES. Now, ito madali lang 'to siya kung i-design mo siya using software. Now, kung wala kang software, anong gagawin mo? Kung ako 'no, kung ako diyan, ang gagawin ko diyan is, so ito yung buong area mo, 'di ba? Tapos nandiyan 'yan, halimbawa ganyan. Now, kung ako ang mag-design dito tapos walang software, hindi ko 'yan gagawing combine. Ma mahirap 'yan, 'di ba? Mahirap 'yan. So, ang gagawin mo, kung ako, gagawin ko is i-isolate ko 'yan, 'no, i-isolate ko 'yan. So, para ang mangyari is ito separate footing, 'no, puwede naman na ano dikit 'yan, pero 'pag yung yung rebar mo hanggang ano lang, diyan lang, 'no, hindi continuous yung rebar. Tapos during pour, puwede mo naman 'yan pormahan lahat 'yan, walang problema. Pero lagyan mo 'yan ng plywood diyan, 'no, lagyan mo ng plywood para putol yung buhos, 'di ba? So, parang dikit-dikit pa rin siya, walang problema, pero putol yung buhos, hindi mag-transfer. So, ang mangyayari diyan, magiging isolated footing which is easier to design na. So, ito yung tangke, ito yung footing mo. Madali lang kasi ano, wala ng walang reverse curvature na mangyayari kasi isolated 'yan, 'di ba? Tapos simple, yung bearing mo is P over A lang, 'yan lang yung i-consider mo. P over A, oh, may size ka na ng footing. Tapos overturning, gano'n din, weight lang dito, tapos overturning force niyan. Tapos isa lang yung i-consider mo, 'no, wala ng maraming combination kasi isa lang, isolated na 'to. Tapos ang gagawin mo kung ano yung design mo diyan, ito yung i-apply mo yun sa kabila, 'di ba? So ito yung magiging kung ako mag-design diyan na walang kung may software walang problema, madali lang 'yan. Pero kung walang software, ang gagawin ko is i-separate ko 'yan, i-separate ko 'yan. So, puwede mo isang porma pero lagyan mo ng puwede 1/2 na plywood diyan, 'no, para lang hindi siya maano, hindi walang maputol lang yung buhos ba. Tapos i-design siya as ito, isolated footing. So, mas madali siyang i-design, 'di ba? So, yun lang naman ang ano mo, ang option mo. Tapos kung yun nga, kung ano ang magiging sizes dito, 'no, ang magiging sizes mo, i-apply mo lang dito sa adjacent na ano, wala ng ano diyan. Pero ang bantayan mo, ang bearing capacity. Kasi kung ganito yung magiging analysis mo, as separate 'yan, 'no, kung magiging ganyan ang analysis mo, posible na i-reduce ng geotechnical engineer yung bearing capacity kasi although isolated footing siya, in the sense na separate siya, pero dikit-dikit kasi. Ang mangyari diyan, yung bearing pressure dito, mag-influwensya diyan sa ano. Kaya nga kung ma-notice niyo, ang bearing capacity sa footing dalawa 'yan, 'no, ang bearing capacity. Usually hindi usually, dalawa talaga 'yan yung ano, yung sa footing na ibibigay ng geotechnical engineer. Iba yung footing for isolated or spread footing, tapos iba din yung 'no, so sa spread, iba yun, tapos iba din yung sa continuous footing.
So tingnan niyo kung may kopya kayo ng ano diyan, soil report or geotechnical investigation. Pagdating sa bearing capacity, dalawa 'yan. Maliban na lang kung walang wall. Kasi sa atin hindi naman uso ang load bearing wall, eh. Ang uso sa atin is beam column talaga yung framing. So hindi ano, posible din hindi kayo makakita kasi depende nga sa ano. Pero kung ito ang magiging senaryo sa inyo na i-analyze mo siya as one as separate element. Ito separate, ito separate. Magtanong ka sa geotechnical engineer kung ano na ngayon ang bagong bearing capacity kasi mag-reduce talaga yan kasi may influence na to, eh. May influence yan. Tapos hindi mo yan ma-consider kasi isolated nga yung analysis mo. Pero kung i-design mo siya as one, tapos may mga load combination pa, o di, pwede na yung binigay niya na bearing capacity. Pero kung i-separate mo yan, siguruhin mo na maghingi ka ng ano, bearing capacity for continuous footing na application kasi magiging continuous yan. May influence kasi yan yung bearing dito, may influence yan dito. So ma-reduce yung bearing capacity. So yun lang yung i-consider mo. So again, depende with regards to loading, gagawa ka kung i-design mo yan sa software tapos isang slab lang talaga i-consider mo yung different sequence kung paano yung ma-apply yung load. So, klaro naman siguro. Um, or kung mayroon pa kayong tanong, i-comment lang. Kasi hindi ko naman alam kung ano pa yung magiging tanong nyo kasi kasi kung ako, may experience ako, di alam ko na kung anong gagawin. Pero hindi ko kasi ano, kung ano pa ang gusto nyo malaman na hindi nyo pa na ano, or hindi ko pa na-discuss. Um, i-comment lang siguro or i-message. I-message ako lang. Message kayo sa akin, wala namang problema. Um, Natawa nga ako nung sabi ko na itanong mo nga kay Dilidos baka hindi naman sa ano, ang point ko lang dun, itanong mo kay Dilidos kasi ang alam ko sa Dubai siya. Sa Dubai kasi common 'tong yung mga rough foundation, 'no, mat foundation kung anong tawag niyo, common 'yan dun. So ang sabi ko sa kanya, itanong mo kasi baka alam niya. Kasi may experience siyempre kung matagal na siya diyan, nakahawak na siguro siya ng project na ganito na ano, kasi curious din ako kung ano yung ginagawa dun sa ano, sa Dubai or saan ba siya. Tapos tapos sabi niya, hindi na daw siya magtanong kasi nung nagtanong siya parang galit daw. So, hindi ko naman ano, sabi niya, iwan ko lang kung galit ba yun or nabad trip lang sa kanya or ganun talaga yung tono niya na mga sabi ko, wala na akong ano dyan. Ang ano ko lang naman, pinoint out ko lang na or sinabi ko lang na subukan mong itanong kasi alam ko na ganito yung karamihan na project doon sa Dubai ng mga mat foundation or raft foundation. Baka may experience siya dyan sa mga construction joint nito. Pero sa theory lang naman kung ano natin, basihan natin yung theory, ganito lang. No? So, i-cut mo lang yan into three, tapos check yung shear dito, tapos bearing dyan, o dito. So, kaya naka-slant yan, like I said, is para ma-reduce yung ano mo, ma-reduce yung bearing, yung vertical component niya kasi na-convert na yung isa, may portion na horizontal component. Unlike na kung halimbawa ang cut mo ganyan, no? Kung ganyan ang cut mo, siyempre, ang shear, ito pa rin yung na-shear, pero sa bearing, ito lang. Tapos, no, kumpara sa diagonal na mas mahaba siya, siyempre hypotenuse. Tapos, yung buong shear niya, wala. Yun talaga yung total shear na ma-resist dito. Hindi kagaya dito na pag na-slant, ma-reduce yung vertical component mo kasi mayroong horizontal component. So, yun lang yung kailangan na bantayan. So, again, pag may tanong pa, i-message lang or i-comment. Sige, sa susunod na video. Bye-bye.